Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. So ito po, pag-uusapan po natin ngayon ang patungkol po sa housing ng ating pabo. Ayan. At inirequest po ito ng ating isang kapatid na sa susunod na vlog ko raw ay tatalakayin natin ang patungkol po sa housing ng pabo. At iwan ko lang kung magustuhan ninyo ang mga housing ng aking pabo kasi talagang parang hindi housing ng pabo itong aking kulungan. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Bago pala ang lahat mga kapatid, bago natin tatalakayin yung patungkol sa housing ng pabo, at ito po ipapakita ko po muna sa inyo ang napakasimpleng handa na aking niluto para sa aking kaarawan. At salamat sa Diyos dahil nakaabot na naman ng isang taong pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. At maraming salamat po. At lalo na sa inyo, sa mga patuloy na nakasubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At ito po yung ating litsong pabo. Yan. At talagang maanghang po yan ng konti dahil yung sili ay atin pong inilagay sa blender. Ayan, pinong-pino. At atin pong ininjik sa ating litsong pabo at manok. Yung mga native chicken natin ay hindi na po tinula, kundi talagang atin pong inilitson. Ayan ang ating litsong manok at saka litsong pabo. 5 piraso. Ayan, isang pabo at 4 na manok. Ayan. Sa inyo mga kapatid, yung housing ng aking pabo, kung nakikita nyo po yan, binakuran ko lamang po ng net. Ito, lambat. At pag nakapasok naman tayo dito sa aking pabuhan, wala po tayong housing na matibay dito mga kapatid. Kung nakikita nyo ito, itong isang bahay kubo na ito, dati ay kulungan lamang ito ng kulungan lamang ito ng baboy. Ayan, kung nakikita nyo, napakababa po ng kanyang bubong. At nasira na nga ito, natumba na ito, ngunit aking itinayo para gawing pasilungan ng aking mga pabo. At iminodify ko po na para walang gasto, may mga lambat naman sa pangingisda. Ayan ang aking ginamit. Gumawa ako ng isang kulungan dito. Ayan, itong mga manok, ito yung aking mga manok. Yan, lahi na po ito ng Rhode Island Red. At itong kulay itim
Yan po yung black astrolop. At ayun ang aking isang guinea fowl. Hindi ko pa po sila nilatag dito sa aking range. At yung kulungan na yan mga kapatid ay i-modify ko nga ay dyan po yan. Sira-sira na nga yung bubong, ngunit dito nakadouble. At kung nakikita nyo dito, dito po yung aking mga pugad. Yan, may manok na nakapugad. Yan, isang pabo. Ayan. Tapos ito pa. Tapos yan, ang pangatlo. Simple lang po ang aking housing talaga mga kapatid. Yan. At ang isa pang housing nila ay ito. Yan, kulungan rin niya ng baboy dati. Ngunit hindi na kami nagbaboy dahil nagrereklamo yung aming mga kapitbahay. So, yan, ginawa ko na lang na paitlugan ng pabo. Yan, paitlugan, ayun. At dito sa kabila, yan, dalawang andana na ayun, may tuko pa nga oh. Dalawang andana na paitlugan. So, yan, may manok dyan na glimlim. Dyan, may naglimlim. So, ganyan lang po. Nilagyan ko po ng kanilang parang hagdanan nang sa ganun ay madali lamang silang umakyat doon pa itaas. Kagaya ng ginagawa ng manok, yan. Ayan. Para yung ating pabo ay madali lang po silang makaakyat doon at hindi po sila masyadong nahihirapan. Dahil baka mapusa yung itlog sa kanilang tiyan. Yung pabo mga kapatid, yan, mayroon akong paitlogan na isa. At ito ang pangalawa. Yan. At liban dyan, ang pinaka-importante pong housing na kailangan talaga sa ating mga pabo mga kapatid, ay dapat po marami tayong kagaya ng nitong kulungan. Yan, kulungan. Ito, kulungan sa mga sisiw. Manok at pabo ang nakalagay dyan. Yan. Ayan pang isa. Tapos yung ating isolation cage. Ito po yung nakikita ko po na isa po sa kailangan natin. Dapat mayroon po tayong isolation cage. Kagaya nito, pag may nagkakasakit na pabo, inilagay ko po dyan. Pero sa ngayon, manok po ang nakalagay. Dahil wala pa mang mayroong 3 pabo dyan. Ngunit ang iba ay manok ang aking inilagay. Kasi ipa-plus out ko na po yung mga manok dito sa kabila. At yung mga maliliit ang aking ipapalit. Ayan, may natira pa kasi dito. Yan, ipa-plus out ko yan. Ilalabas ko na dito sa aking rinse at yung mga maliliit ang aking ipapalit. Ko pang isa mga kapatid. So, ayun po yung kanilang pakainan, yung PVC pipe. Ayan. At ang isang ginawa ko po ay nagdagdag na lang ako ng pwede nilang pasilungan tuwing tag-ulan. Ayan. Yan po ang aking idinagdag. Naglagay na lang ako ng trapal o lona para pwede nilang pagsilungan pag tag-ulan. At ang isang kulungan naman ito mga kapatid, dito ko naman nilalagay yung mga pabo na bagong pisa. Ayan, kagaya niyan, 2 inahin. Bagong pisa po yan. Diyan ko po nilagay nang sa ganun ay hindi po sila babalik doon sa kanilang pugad. At kagaya nito, itong isang lalaki na ito ay pinagtulong-tulungan kasi ito ng ibang mga pabo. Ayan, ng mga pabo na yan. Kaya iwinalay ko po at dyan ko po inilagay. At maganda po na may ganito kayo. Kung wala man kayong ganito, dapat mayroon kayong mga ganito. Nang sa ganun ay pwede nyo pong maikulong yung mga inahin kagaya niya na bagong pisa. Lalo na pag winawalay nyo ang mga sisiw, dapat nakakulong muna sila ng mga 1 linggo. Nang sa ganun ay mabilis lamang bumalik ang kanilang sigla. Lalo na pag napakondisyon natin. So, ang nangyayari po mga kapatid, ang madami po sa aking kulungan ay kagaya nito. Ito, para po ito sa mga sisiw. Ayan. Nang sa manok na yan. Ito, kagaya nito. At saka dito. Ito, nilalagyan ko rin ito ng mga sisiw. Itong kulungan na yan, na may net. At doon rin sa aking bahay. Ipapakita ko po sa inyo yung nandoon sa bahay. At ngayon, hindi na masyadong marami ang aking pabo kasi marami na pong naibintang pabo dito sa aking range.
dahil bawat linggo may paiba-ibang tao po ang pumupunta dito at bumibili. Yan po. Sa ngayon, yan na lang po ang aking mga pabo. At patungkol naman dito sa bahay mga kapatid, ang aking kulungan ng aking mga pabo ay ito naman po. Papakita ko po sa inyo ang nilalagyan ko po ng mga sisiw na hindi po ako gumagamit ng ilaw. Ayan. Ito po yung styro o ice bucket. Ito po ang aking nilalagyan ng mga sisiw. Yan. May sisiw na dito. Ayan. Kapag gabi, tinatakpan ko lang ito at nilalagyan ko lang ng kaunting singaw na pwedeng daanan ng hangin para makahinga pa rin sila. At pagkatapos dito, mga isang linggo, inililipat ko naman sila doon sa baba. Papakita ko ulit sa inyo yung nasa baba na aking nilalagyan ng aking mga sisiw. Right. Right. So, ito po. Pagkatapos ng aking mailagay doon sa ice bucket, mga isang linggo or 4 na araw, dito ko naman nilalagay ito. At ang prinsipyo naman nito mga kapatid ay pinapainitan ko po sila tuwing umaga at mga bandang hapon. Binubuksan ko po ito. Yan. At itinataas ko lang ito. Yan, mga manok ang marami dito ngayon. At pagkagabi naman, dyan ko na lang ito inilalagay. Dyan, malapit sa ginagawa naming pambot. So, ayun po yung litsong pabo natin. Ayun po yung litsong pabo. At pagkatapos naman dyan, mga isang linggo rin sila dyan, dito ko naman nililipat. Dito naman ang isa ko pong housing. Ayan po yung ipinakita ko sa inyo kanina. Nalagayan ng mga sisiw. Pagkatapos sila dyan, dito ko naman inililipat. At ito po yung sisiw natin ngayon. Manok at saka pabo. Ayan, idinugtong ko lang. May daanan po sila na pwede silang tumawid sa kabila. At sa kabila, dito ang ibang sisiw na pabo. Ayan. Hingal po sila kasi tanghali ngayon. So, sa ngayon, ito naman po yung pambot natin na ambaking, Eric ambaking na pambot. Inakyat muna namin dito para malinisan at mapinturahan. At yan naman po yung ongoing na fiberglass na pambot. At liban dyan, ito naman yung ating taga ikot ng litson. Uy, malapit nang maluto. Malapit nang mapagod. Ayan, kaya po yan maitim ang kanyang balat mga kapatid dahil po yan sa camel na patis. Hindi, camel na tuyo. Ayan. Kaya po yan maitim ng ang kanyang balat, kumbaga para pong sunog. Ngunit hindi po yan sunog, talagang masarap po yan mamaya. Lalo na pag naihaw o nahiwa. Ayan. At ang ating dalawang taga-ikot, si hi! Ayan. Paikot-ikot. Native chicken at saka pabo. At kung nakikita nyo po mga kapatid, hindi po matibay at maganda ang aking housing. At nakikita nyo naman na dumarami rin ang aking mga alagang pabo. Siguro, logic lang ang ating paggaganahin. Kung nagtagumpay ito na hindi po maganda ang housing ng aking mga alagang pabo, lalo na po pag maganda po ang inyong mga housing. At alam ko po, talagang magtatagumpay po yan.
kung nagtagumpay man itong sa akin na hindi magandang housing, lalo na yang sa inyo pag maganda po ang inyong pagkadisenyo at pagkatrabaho ng housing ng inyong mga pabo. Pasensya po kung nagtuturo po ako sa inyo patungkol sa pag-aalaga ng pabo, ngunit ang housing ng aking mga pabo ay hindi po maganda at matibay. Kasi po mga kapatid, isa po sa rason yan, hindi po amin ang lupa na aking inaalagaan ng aking pabo. Kumbaga pinagamit lang po sa amin at hindi po namin alam kung hanggang kailan gagamitin ng may-ari. Kaya minabuti ko po na talagang temporary lang ang kanilang mga bahay. Sinisecure ko lang ay yun pong kanilang paitlugan, nang sa ganun ay makapagparami po ako. At awat tulong ng Diyos ay dumarami naman ang aking mga alagang pabo. Ang housing ng aking mga pabo mga kapatid, at sana nakakuha po kayo ng idea, lalo na pag sariling lupa nyo po ang inyong pag-aalagaan ng inyong mga alagang pabo. Yan, napakaganda po yan mga kapatid. Huwag nyo pong gayahin ang aking sit-up, kundi iminumungkahi ko po sa inyo na kung ano po ang pinaka-applicable sa inyong pagpapabo, ayun po ang inyong i-apply. So hanggang dito na lang. Maraming pong salamat sa lahat ng patuloy na nakasubaybay sa aking munting channel. Salamat po sa inyong mga kapatid. At salamat rin sa Diyos dahil sumapit na naman ang aking kaarawan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Sa mga bago pala at ngayon lang nagawi, sana wag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye-bye!